Digong sa ICC detention, tumaba ba o pumayat daw ho mga bossing? Yan ang katanungan. Tumaba ba o pumayat si dating Pangulong Duterte? Eh, mukhang para ho sa'kin, tingin ko ano, tumaba. Kasi nawala yung stress, eh. Bago natin basahin yung dalawa, oh, ayan, oh, si Pulong at si Koopman. Kasi nawala yung stress, eh, 'no? Para ho nga sa akin mas naging okey pa kay dating Pangulong Duterte yung pagkakapiit dun, bakit ho? Kasi yung mga matatanda ho, 'no, katuga ang gusto niyan, kain, tulog, gala. Ay sorry, si dating Pangulong Duterte walang gala pala 'to, 'no, nasa loob lang, eh. Oh, kain, tulog, gantsilyo, ayun, katuga pa din. Sabihin niyo kay Pulong pagdalaw niya ulit kay dating Pangulong Duterte dala ng panggantsilyo. Okey, katuga, oh, kain, tulog, gantsilyo, oh, 'di ba? Tingnan niyo yung mga lolo't lola niyo, oh, sa araw-araw, tumba-tumba lang ang katapat tapos yung merong konting, pinagkakaabalahan, paggagantsilyo o kung ano man. Eh, yun yung gusto ng dating Pangulong Duterte kaya po para sa akin, kung siguro makikita ho ulit natin 'to, panigurado mataba ho yan. Ngayon nagtatalo sila. Kasi ang sinasabi ni Paulo Duterte, ni Pulong 'no, January 10, okey naman siya. Ayan oh, kumakain. Medyo tumaba nga, eh. Yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiliit daw. Oh, talaga ganun ho kasi kapagka yung kulang sa, pagkilos, yung muscle humihina, 'di ba? Pero healthy siya, inaalagaan naman siya ng mga doktor sa loob. Ngayon naman yung abogado ni dating Pangulong Duterte. Mr. Duterte is an emaciated, infirm, incapacitated shadow of his former self. Magkalayo with a panel of expert appointed by the pre-trial chamber, one agreeing that he is old, frail, and suffering from unexplained weight loss. Sabi. O magkalayo ho. Mahina talaga ang mga ulo nitong mga ito, ano? Kasi si Koopman, ang gustong palabasin ho niyan, mga kababayan, na ang dating Pangulong Duterte ay hindi na kaya isalang doon sa mga trial, doon sa mga hearing, tapusin na, tigil na, pauwiin na, 'no? Kasi hindi na patas kay dating Pangulong Duterte kung itutuloy pa. Eh, ito si Pulong, tingnan mo kung ganito naman makikita mo doon sa komento nung mga bumibisita talaga pumapasok sa loob. Oh, ano iisipin ng taong bayan niyan? Si Koopman ang diskarte, yung panggugulang siguro ho, 'no? Kasi ano iisipin natin yan, sabi ng mga kaanak, mahal sa buhay, okey siya, maayos, healthy, tumaba. Kay Koopman, weight loss, nawawala, hindi na puwedeng mag-trial. So ang iisipin natin yan, baka panggugulang ang nasa isip ni Koopman, nagulangan yung mga, nandoon sa ICC. Oh, kulangan na lang natin 'yan, 'no? Baka maniwala sila. Meron pa nga silang pinalabas, meron daw silang sariling report ni dating Pangulong Duterte nung kanyang ano, nung kanyang nung kanyang health. Tingin niyo papaniwalaan ho ng ICC? Ako hindi ako naniniwalang, papaniwalaan sila ng ICC doon sa report-report nilang gano'n, eh. Kasi ilang beses na din ho nilang ginawa. 'Di ho ba? Ilang beses na din po nilang ginawa, mga kababayan. Kaya yung mga ganyan, wala na, hindi na ho papansinin 'yan, 'no? Para ang nakikita ko na lang dito kay Koopman, yung tipo bang tiradang, "Hoy, eto siguro makakatsamba tayo, pauuwiin ang dating Pangulong Duterte kasi, kumbaga maaano, sasabihin na hindi niya na kayang mag-trial-trial." Pero baka ang nasa utak niya, 'di naman talaga tatanggapin 'to, pati yung mga report-report na sinasabi natin, 'no? Hindi naman talaga tatanggapin, para lang humaba yung kaso. The more na mas mahaba yung kaso, mas madaming 150 million di umano yung sinusweldo ni Koopman, mas madaming arep, 'di ho ba? Yun yung nakikita ko ho diyan.
Pero hanggang ngayon ho, questionable talaga kung saan nila kinukuha. Kung totoo na 150 million yung sinusweldo ni Koopman per month, questionable ho mga kababayan kung saan kinukuha ng mga Duterte yung pinampapasweldo kay Koopman. Laking pera ho nun. Eh, ang palabas pa ho ng mga DDS ay ano lang daw po, mahirap lang daw po ang mga Duterte. Eh, tingin ko naman kayang-kaya ni Boss Pulong 'yan, 'di ba? Yakang-yaka ni Boss Pulong 'yan mga bossing. Oh, sabi sabi ko nga sa inyo magkano, ilan? Um, Ilan ba? 150 times 10 months, 1.5 million. 1.5 billion plus 2 buwan na 300,000 'pag pinagsama 1.8 billion isang taon, oh. Tingin ko yakang-yaka ni Boss Pulong 'yan mga bossing. Oh, gusto niyo marinig na yung sabi, eh, sumuko na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung Oh, eto na ho mga kababayan. Yung nagsasabi na sumuko na si Bongbong Marcos, mga boss chief amo, sir, eto na po. Isa sa namomroblema dahil kakasuhan, 'no, dahil kakasuhan nung kanyang mga kababayan, 'no, dahil daw dun sa di umano sa pangunguna ni Chavit Singson doon sa black sand mining at doon sa mga conflict of interest ni Chavit Singson. Kaya naman ho araw-araw nandiyan yan, eh, nagpapa-interview, eh. Kaya nga araw-araw gusto niya bumagsak, mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, eh. Kasi ayan nga, 'di ba, mapapakasuhan. Hindi niya iniisip o hindi niya naisip na sa buhay niya, eh, may kakalaban sa kanya, 'di ba? Hindi niya naisip na merong, babangga sa kanya. Tayo ho nung mga bata pa lang ho, mga bossing, 'pag nasabi pa lang, Chavit Singson, ay naku ayokong kalabanin 'yan, 'di ba? O eto may sinasabi, eh, sumuko na daw po sa mga sundalo o kaya kapulisan si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan niyo ho si Boss Chavit Singson, oh. po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, Ayan, advice ko sa former friend. dapat sumuko na siya. Mas maganda Sandali, uy! Natokwa ka. Baka 'pag pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa presinto, doon sa kampo ng mga kasundaluhan,